Hello sa inyo! Pag-uusapan natin ngayon ng isang kwento mula sa Genesis na aminin na natin medyo nakakalito pero grabe ang aral. Ito ay tungkol kay Abraham. So kung bago ka pa lang sa pagbabasa ng Biblia o curious ka lang tungkol sa pananampalataya, perfecto para sa'yo. Isipin nyo to, paano kung yung taong tinitingala mo, yung hero mo, ay nagkamali at hindi lang isang beses kundi inulit pa niya yung parehong pagkakamali? Di ba medyo nakaka-disappoint? Well, yan mismo ang sentro ng kwento natin ngayon. Okay, simulan natin sa pagkakamali. Ang nakakagulat na pagkakamali ng isang taong kinikilala bilang ama ng pananampalataya. Ano ba talaga ang ginawa niya? So, ito yung nangyari. Pagdating ni Abraham at ng asawa niyang si Sarah sa isang lugar na tinatawag na Gerar, bigla siyang natakot para sa buhay niya. At ang naging solusyon niya, nagsinungaling siya. Sinabi niya na si Sarah, na asawa niya, ay kapatid lang niya. Isang kasinungalingan na maglalagay sa kanilang lahat sa peligro. At alam niyo kung anong mas matindi? Hindi ito ang unang beses. 25 taon ang nakalipas. Sa Ehipto, ginawa na rin niya to. Imagine that! Hindi to isang simpleng pagkakamali lang. Ito ay isang paulit-ulit na pattern, isang malalim na kahinaan. So, bakit niya ginawa yun? Ayon sa kanya, simple lang, takot at panghuhusga. Inisip niya agad na yung mga tao doon dahil hindi niya kilala ay masasamang tao na walang takot sa Diyos at papatayin siya. Ang desisyon niya nakabase sa takot at maling akala. At dahil sa desisyong na yun, yung personal na takot niya, biglang naging isang napakalaking krisis. Isang krisis na sumubok sa mismong pangako ng Diyos sa kanya. Dito na talaga nagkagulo dahil sa pagsisinungaling ni Abraham, kinuha ni Haring Abimelech si Sarah para isama sa kanyang mga asawa. So paano na yung pangako ng Diyos na magkakaroon sila ng anak? Paano na yung lahi na manggagaling sa kanila? Biglang, ang buong plano ng Diyos parang malapit ng masira. Pero dito, may nangyaring kakaiba. Akalain mo, sa gitna ng lahat ng to, hindi si Abraham ang unang kinausap ng Diyos para ayusin ang gulo. Sa halip, ang dayuhang hari, si Abimelech, ang kanyang nilapitan. Dito napapasok yung malaking twist sa kwento. Dahil yung hari na akala ni Abraham ay walang takot sa Diyos, siya pala ang magiging hindi inaasahang bayani sa sitwasyong ito. Balikan natin sandali yung nasa isip ni Abraham ha. Tandaan, para sa kanya, yung mga taga-Gerar ay mga taong walang pagkilala sa Diyos, kaya okay lang na magsinungaling siya. Ngayon, pakinggan naman natin yung sinabi mismo ni Abimelech sa Diyos. Dito natin makikita ang totoo. Isang haring may integridad, may respeto sa Diyos at gustong gawin ang tama. Eksaktong kabaliktaran ng inakala ni Abraham. Ang linaw, di ba? Parang nagkapalit sila ng papel. Yung taong may pananampalataya, si Abraham, siya yung kumilos dahil sa takot. Samantalang yung hari na hinusgahan niya, si Abimelech, siya yung nagpakita ng katapatan. Wow! Pinapakita lang nito na kumikilos ang Diyos sa mga paraan na hindi natin inaasahan. At kung akala nyo tapos na ang mga sorpresa, hindi pa. Dahil sa pinakamababang punto ni Abraham, sa gitna mismo ng kanyang pagkakamali, doon pa siya binigyan ng Diyos ng isang napakahalagang misyon. Ito yung nakakagulat. Kahit na si Abraham ang may kasalanan, tinawag pa rin siya ng Diyos na propeta. Hindi siya tiningnan ng Diyos base sa kanyang pagkakamali, kundi base sa kung sino siya sa plano ng Diyos. Teka, para sa mga bago sa atin, ano ba ang ibig sabihin ng propeta dito? Hindi ito yung para manghuhula. Sa kwentong ito, ang propeta ay isang tagapamagitan, isang taong nakatayo sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, nananalangin para sa kanila, at yan mismo ang kailangan para maayos ang buong sitwasyon. So eto na ang naging solusyon. Nakakatuwa yung proseso. Si Abraham, na siyang sanhi ng problema, kailangan niyang ipanalangin yung taong niloko niya. At nung ginawa niya yon, bilang isang propeta, doon gumalaw ang Diyos, sinagot niya ang panalangin at pinagaling ang buong kaharian ni Abimelech. So ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Kasi ang ganda ng kwento, pero ano yung pinakaimportanteng aral na pwede nating iuwi mula dito? At ito yung pinakapuso ng lahat. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kung gaano kagaling si Abraham. Malino naman, nagkamali siya, di ba? Ang kwento ay tungkol sa katapatan ng Diyos, na kahit anong mangyari, kahit gaano tayo magkamali, yung pangako niya, matatag yon at hindi nagbabago.
Kaya may tatlong bagay na sana matandaan natin. Una, ang layunin mo sa buhay ay galing sa biyaya ng Diyos, hindi sa galing mo. Pangalawa, gumagawa ang Diyos sa mga paraan at sa mga taong hindi mo inaasahan. At pangatlo, at ito ang pinaka-exciting, minsan ang paggabigo mo ay paghahanda pala para sa isang himala. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Sa mga pagkakataon na pakiramdam mo bigo ka o nagkamali ka ng ulit-ulit, paano kung sa halip na malulunod sa hiya, tingnan natin ito bilang isang pagkakataon? Isang pagkakataon para mas makita ang katapatan at biyaya ng Diyos sa buhay natin sa paraang hindi pa natin nakikita dati. Isipin mo yan.